May bagong banat na naman po rito si Senator Alan Peter Cayetano dito kay Ping Lacson at kay sa mga Tulfo Brothers dahil syempre pag siya yung nag-FB Live nagagalit tong mga to eh. Pero dito mas binanatan niya si Ping Lacson dahil ikinumpara siya sa mga dating Senate President at mga chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya dito ipinakita niya kung paano hinawakan ni Ping Lacson yung Blue Ribbon Committee at nakita natin doon at nakita ng marami na talagang pinipilit niyang pagtakpan kung sino yung pinaka-mastermind ng flood control. So ito panoorin po natin pero syempre bago ang lahat kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan kaya pindot na. So ito panoorin po natin. But yung sinabi po ni Chairman Erwin na iikot na lang ba tayo sa flood control? O kaya yung sinabi ng iba na kapag ka may bagong ebidensya, hindi po ganon. Pag nag-iimbestiga ka, ikaw naghuhukay, ikaw nag-investigate, ikaw nag-uncover. At kahit sino po sa amin mga senador, congressman, basta't neutral lang ho ha, neutral lang. Wag lang talaga maging alagad or aso or tuta ng Malacanang. Pwede po talaga nating bilangin eh. Yung 18 former Marines, sinabi nila may mga kasamaan sila, active at hindi active. So, yung isang lane lang yon, yung mga bodyguards. May magandang point yung sinabi sa akin ng isang public official din. Sabi niya, Sen, bakit ba ang daming debate kung may katotohanan o wala? So, hindi pa niya sinasabi kung totoo o hindi yung testimony ng 18 Marines. Sinasabi niya lang, ba't may debate pa kung yung mga former bodyguards or former Marines ay pwedeng mag-deliver o hindi, si Zaldico na mismo nagsabi na marami siyang pinadeliveran. Di ba? And everyone agrees that former Congressman Zaldico is in the center of this. So, hindi... Which is maganda naman talaga yung punto, di ba? Dahil nga, bakit kailangang gibain yung integrity ng 18 ex-bodyguard ni Zaldico kung mismo si Zaldico nga sinasabi nga niya nag-deliver siya. Kumbaga nag-corroborate na yung kwento ni Gutesa. Yung kay Gutesa pa lang hindi pa nagsasalita si Zaldico pero nung sinabi ni Gutesa nagdi-deliver sila ng pera, sinugundahan ni Zaldico. Tapos lumabas pa yung 18 ex-bodyguard niya at sinasabi nga nag-deliver nga sila ng pera sa mga dito, kay Bongbong Marcos, kay Sandro, kay Martin Romualdez. Pero hindi pa rin sila naniniwala. Yun yung tanong dun, di ba? Nag-iimbestiga ka, hindi nyo pa nga iniimbestagahan, pero hindi nyo na pininiwalaan. So, anong klaseng pag-iimbestiga yung gusto nyong ipakita na itong mga to hindi totoo. I mean, hindi totoo yung sinasabi nila. So, dito makikita talaga natin na iniiwasan nila na magsalita yung 18 ex-marine na ex-bodyguard ni Zaldico. Kasi nga, andun yung corroboration. Hindi kagaya nung corroboration na ginagawa ni Ping Lacson na kitang-kita nyo na mayroong pinagtatakpan na kumbaga yung direksyon, biglang lumiliko, bigla na lang kakanan, kakaliwa. Tapos yung mga dapat tawagin o ipatawag sa hearing, hindi niya pinapatawag. So, hindi ko pa sinasabi na conclusive siya ang mastermind or kumbaga sa gera siya ang isa sa pinakamalaking general. But we all agree, whether we believe what he said or hindi, that he's in the center of that. At siya na nagsasabi nga na yung mga nilikom niya ay hindi para sa sarili niya at may mga diniliberan siya. Imposible naman mag-isa siya nag-deliver. So, going back to my point, that's one area to follow. Okay, number 2, dami pang public officials. Ang dami na banggit. So, dun sa inyo na nagtataka bakit ako inaaraw-araw ni Senator Lacson, di ba nasabi ko na kasi nabuko sila eh. So, kasi kung susundan nyo, hukayin nyo yung ibang mga video at mga statement ni Senator Lacson, dumating ang point, siya na yung sumasagot eh. Siya na nag-i-interpret ko ano sinabi ng mga witness. Siya na nagsasabing, etong witness na to, okay, eto hindi, eto credible, eto hindi. Kinausap daw niya si Yusek Bernardo, nag-deliver daw, pero hindi sa Malacanang o hindi sa mga taga Malacanang. Kung hindi, or hindi sa First Family, pero dito dineliver sa mga Balikan nyo yung huling hearing ni Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee.
kung saan naglabas siya ng dalawang testigong babae na di umano yung sila raw yung rumerenta yata doon sa bahay na sinasabi ay bahay daw ni Martin Romualdez. May tinanong doon si Marcoleta sa dalawang witness or si, I think andun pa si Diskaya noon eh. Di ba may mga tinatanong sila doon. Tingnan nyo, si Ping Lacson ang sumagot doon sa tinatanong ni Senador Marcoleta or ni Diskaya. So, kitang-kita rito kung talagang nag-iimbestiga ka, hayaan mong magsalita yung mga witness. Kasi kung sila ay sasablay, doon po lang makikita na hindi credible yung witness. At take note, naka-face mask pa, nakasombrero yung dalawang witness na babae. Pero pinaniniwalaan ni Ping Lacson. Pero yung 18 ex-bodyguard ni Saldico, walang face mask yun, talagang pinakita nila yung mukha nila. Para kay Ping Lacson, hindi daw credible yun. Mga opisyal na to. And then ayaw niya patawag yung mga opisyal na yan. So, kahit na po yung mga investigador sa PNP na 6 months pa lang nag-training, nag-uumpisa na, may simple yan na kung paano mo susundan yung ebidensya. Di ba? So, napakaraming leads. So, ang question lang, gagawin natin ba to o hindi? O, bakit ko to inuugnay sa impartial hearing? Kasi, kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning any other corruption okay na lang sa atin? Basta't dito na lang kasi why? So I mean, I won't go into the reasons, obvious naman, di ba? So we have the rest of this week, we have next week. Why not call a Blue Ribbon hearing? Why not ask both the administration and the opposition sinong gusto niyong witnesses? Nung araw, ganun eh. Naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee eh. Kahit sinong member na magsabing, sir, can we call ganyan? Kasi when you call a witness, so for example, kung 10 kami mag-attend, ako gusto ko magtanong sa 18 Marines. Eh di, oras ko yun eh. Di, ako magtatanong doon. Ngayon, may nasabi silang hindi sang-ayon. O di, magtanong sila. Kaya nagtataka nga ako kay Senator Erwin, ba't nagko-comment pa about the 18? Eh sabi niya, mag-inhibit siya. At si Senator Pangilinan na dapat ang mag-hearing dyan. Kasi kung ang sasabihin po natin ay, sige, we're getting organized. Okay, pero kung sasabihin nyo, oy, tapusin natin impeachment, wala mo ng Blue Ribbon hearing. Sandali lang. Napakalaki, mas malaki yung pinag-uusapan nating amounts eh. Di ba? Parang bundok versus... So, yung pag-uusapan sa impeachment, hindi ko mamaliitin yon. Pero kung ano man ang pag-uusapan natin sa corruption compared sa impeachment, it is at the very least as important. But in terms of volume of the money lost, napakalayo. Di ba? So, yan kasi pinipilit nilang i-divert yung issue eh. Gusto nilang makalimutan na yung flood control scam at pinipilit nilang ipasok yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Andiyan pa yung pinagtatalunan pa yung threshold na number 16 kung saan nga imposible na makuha yan ng majority dahil sa estado ngayon 13 lang sila. So kailangan pa nilang ng 3 senador na lilipat sa kanila para makonvict si Vice President Sara Duterte. Kaya napaka-imposible na ng impeachment na yan. Pero yan yung kumbaga dyan nila idinidiin para maging maingay lang yung impeachment, para yung flood control makalimutan na. So, siyempre, pag yung flood control kasi nasimulan na uli, kung masisimulan uli under Win Gatchalian, dyan makikita natin kung paano talaga nila lalaruin yung hearing na yan para pagtakpan yung mga dapat pagtakpan. So, ang point ko po, kailangan nakakapag-multitask tayo. Di ba? Kaya nga dinidistract eh. Kaya nga inaaraw-araw ko ni Senator Lacson, sasabihin niya, move on, tapos siya din ang hihirit. Ang daming, i-explain ko yon yung sinasabi niyang hindi statesman. Ang i-explain ni Senator Lacson ito. Kasi ako, 2007, naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Before that, 3 terms akong congressman. So, although nung congressman ako, nababantayan ko lang yung Blue Ribbon Committee, pero hindi naman ako nakakapag-participate. But from 2007 until recently, nababantayan ko at active ako dyan. Halos lahat ng naging chairman dyan, sinusundan ng ebidensya. Halos lahat ng naging chairman dyan sa Blue Ribbon Committee. May reklamo ka man,
hindi nila sasabihin na ano yan, committee de absuelto or iwa-whitewash, di ba? Pero during the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang chairman na obvious, dinidetermine ang direction ng committee. Siya na nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, Kaya nga dyan nagalit si Senador Marcoleta eh. Kasi nga ang hilig magpa-press con ni Ping Lacson. Tapos nagbibigay siya ng conclusion tungkol dun sa nangyayaring hearing. So, wala pang nilalabas na resulta o kumbaga wala pang resulta yung ginagawa lang investigasyon. Pero pinangungunahan niya na dun sa kanyang binibigay na mga press release. Tapos sasabihin niya opinion lang daw niya yon. Wala namang problema kung opinion niya yon. Ang problema, siya yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Buti sana kung member lang siya doon, na nagtatanong lang. At least, pwede mo sabing opinion mo lang. Pero dahil ikaw yung chairman ng Blue Ribbon Committee, kung ano man yung lalabas sa bunganga mo, parang yun na rin yung pinaka conclusion ng buong Blue Ribbon Committee. Kaya nga diyan una nag-away yung itong si Marcoleta at si Ping Lacson kasi nga pinapakita ni Marcoleta yung maling ginagawa ni Ping Lacson. puti, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Ayun. May pampaputi, di ba? Galawang pulis, di ba? Whitewash. Yun ang kino-compare niya ako sa lahat ng naging Senate President. Sige, compare din kita. Di ba? Kay Senator Gordon, ang comment lang naman doon dati mag-chance din magsalita yung iba. Once, si Senator Trillanes parang sinasabi. Pero Senator Gordon was always open. Anyone can ask questions. Pag sinabi mo, invite to, i-invite. Yung ibang naging chairman, Senator TG, maraming nagalit sa kanyang senador. Marami. Kasi nga yung Napoles, maraming tinamaan. Actually, some thought nga he was too open kasi minsan hindi pa na-verify na pag-usapan. But walang whitewash. Baliktad, ang tingin ng iba, too open nga. Wala naman reklamo nung ako ang naging chairman ng Blue Ribbon. So, napakaraming iba, sundan nyo. Wala doon. Kaya hindi yung partial report, ngayon pinupuri niya ang ibang kasama natin. Pero nung una, pinupush niya na pirmahan yung report. Nakalimutan na rin yun. I won't comment there, but I just... Tingnan mo yung committee report na ginawa niya. Kailangan niya ng siyam na pirma para mag-proceed yung kanyang partial report. Pero nakakapagtaka, 7 lang ang pumirma. So, sino-sino yung 7 pumirma? Siya, si Tito Soto, yung 3 kumag, si Bam Aquino, si Kiko, tsaka si Rizon Tiberos. Siyempre, yung Tulfo Brothers. Diba? Great na great si Ping Lacson dahil yung mga kasama niya sa majority before, nung kay Tito Soto, ayaw pumirma doon sa kanyang committee report. So, doon pala makikita nyo na kahit yung mga kasamahan niya, nakikita na mali yung ginagawa ni Ping Lacson. Wala lang silang magawa kasi nga, yun ang kumpas ni BBM. I just want to say is, number one, it's too important for our country to be able to find a permanent solution, a permanent system, a real culture against corruption na masolve natin to. So yun, makikita nyo talaga dito yung comparison ng mga dating humawak ng Senate Blue Ribbon Committee, kasama na rito si Alan Peter Cayetano, na mas malinaw pa sa malinaw, sa crystal clear, sabi nga nila, na talagang pinagtatakpan ni Ping Lacson yung katotohanan. Dahil yung mga dapat imbitahan, hindi niya pinatatawag. Yung kanyang committee report na kailangan ng siyam na pirma, 7 lang ang pumirma. So, talagang sablay yung mga pinagagawa ni Ping Lacson dito. Kaya sigurado pag napanood niya itong statement o yung video ni Alan Cayetano, malamang iikot ang tumbong ni Ping Lacson. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.